Makalipas ang ilang buwan ay natapos na ang finals namin para sa first semester. Summer na noon at ilang linggo na lang ay midterm examinations na nang magyaya si Nico na sumama raw ako sa family niya para sa 3-day vacation sa isang resort sa Batangas. Nagdalawang isip akong sumama noong una dahil alam kong family bonding nila yon. Ngunit napapayag ako nang si Tito Rico at Tita Lalay na ang mismo sa akin ang nagsabi na sumama na raw ako para may kabanding din si Nico. Buwan ng Abril noon nang pumunta nga kami sa napakagandang resort sa Batangas. Kumpleto ang amenities at talagang sulit naman ang bayad. Nagfile ng sick leave si Tita noon, ganon din si Tito dahil minsan lang naman daw yon. Na-timing din na may long weekend kami ni Nico. Halos ilang oras din ang biyahe namin sakay ng sasakyan nila Nico. 5:30 PM na nang makarating kami sa resort. 2 room din ang kinuha nila. Isa para sa amin ni Nico at isa rin para kay Tita Laleng at Tito Rico. Mabuti pa sa Tita Laleng ay katabi si Tito Rico. Alam ko na masisiyahan sa Tita Laleng sa pagpapaligayang maaaring ibigay ni Tito Rico sa kanya sa loob ng kwartong yon. Nakaramdam ako ng selos noon at napabulong sa akin sarili na sana kami na lang ni Tito Rico ang magkasama sa isang room at si Tita Lalin naman at Nico sa kabila. Dahil bilog ang buwan noon, bandang 7:25 PM na ng gabi na maalala ni Tito Rico na nakalimutan namin sa sasakyan ang dome tent na ilalagay sana sa tabi ng dagat para bukas kung sakaling mainit ang panahon. Mami, nakalimutan pala natin yung tent sa sasakyan, ang sabi ni Tito Rico kay Tita Laleng. Ganun ba? Ipakuha mo na lang kay Nico at Aaron. Wala pa naman sigurong ginagawa. Ang wika naman ni Tita Laleng. Tinatamad ako, Mami. Ang layo-layo pa naman ng parking lot dito. Si Daddy na lang po muna ang kumuha. Ang sabi naman ni Nico kay Laleng. Napakamot sa ulo si Tito Rico. Totoo ngang malayo nga mula sa tourist room ang parking lot kung kaya ay tinamad ng sundin ni Nico ang utos ng mami niya. Ako na nga lang kukuha. Ang medyo pag-aalangan na sinabi ni Tito Rico. Gusto niyo po Tito na samahan ko kayo? Ang offer ko naman kay Tito Rico. Sige, samahan mo na nga lang ako, Aaron. Tinamad na si Nico eh. Ang wika ni Tito habang napakamot sa ulo. Ikaw talaga Nico, pati ba naman dito? Ang dismayadong wika ni Tita Laleng kay Nico na noon ay busy sa paglalaro ng Mobile Legends. Nag-offer ako noon kay Tito na samahan ko siya sa may parking lot sa pag-asang maangking ko si Tito. Kahit sa maiksing panahon, kahit na alam kong maling-mali yun. Madilim na noon at hindi pa rin nagpapakita ang buwan nang magsimula na kaming maglakad ni Tito Rico. Katulad ng dati, kapag kaming dalawa lang ni Tito Rico ay may kung anong kakaibang pag-iinit ng katawan at excitement ang aking nararamdaman. Habang patuloy kami sa paglalakad ay biglang naitanong ni Tito ang tungkol sa parents ko. Nico, ano pala ang work ng parents mo sa province? Ang tanong ni Tito Rico. Magsasaka po ang parents ko, Tito. Pero masaya naman po ang buhay namin doon. Nakakaraos naman po kahit papano. Kaya nga po nag-aaral ako ng mabuti para at least mabigyan ko po sila ng magandang buhay. Ang pagpapatuloy ko sa pagsasalita. Nakikita ko sa iyo na magiging successful ka. Matalino, mabait, at masipag kang mag-aral. Kahit si Nico nagsasabi sa akin. Ang wika ni Tito Rico.
Natuwa at kinilig naman ako noon sa sinabi ni Tito Rico sa akin. 15 minuto rin kaming lalakad nang makarating kami sa parking lot. Sobrang madilim na noon. May flashlight ka ba ron? Ang tanong sa akin ni Tito Rico. Ay wala po Tito eh. Nakalimutan ko yung cellphone ko sa room. Ang sagot ko naman kay Tito Rico. Nasa loob ng sasakyan ng dome tent kung kaya ay pumasok si Tito Rico. Naka-short at t-shirt lamang noon si Tito Rico at ganun din ako. Dahil sa pag-iinit na nararamdaman ko, ay pumasok na rin ako sa loob ng sasakyan kahit na di naman kailangan. Madilim noon sa loob at sa pag-asang may mangyayari sa amin ni Tito Rico, ay sinubukan kong idikit ang katawan ko sa harapan ni Tito Rico, na noon ay busy sa pag-aayos at pagkuha ng dome tent sa may likod ng sasakyan. Wala namang naging reaksyon si Tito Rico, kaya pinagpatuloy ko yun. Maya-maya pa ay hinahawakan ko ang legs ni Tito. Napatingin at nagulat si Tito sa ginawa ko sa kanya. Uy Aaron, ano bang ginagawa mo? Bakla ka ba? Ang medyo galit at gulat na tanong Tito Rico sa akin habang umiiwas sa nagpapatuloy na ginagawa ko. Tito, crush po kita eh. Matagal na. Ang sabi ko kay Tito habang nanginginig ang mga kamay ko na kasalukuyang hinahaplos ang hita niya. Sa sobrang init ng pakiramdam ko noon ay hindi ko na napigilan pang hawakan ng pribadong parte ni Tito Rico. Nagulat at umiwas man siya nung una, ay wala rin siyang nagawa ng tumagal. Madilim noon at tanging mahinang ilaw lamang mula sa sakyan na binuksan ni Tito ang nagpapaliwanag sa loob ng ipagpatuloy ko ang ginagawa ko kay Tito Rico. Napapapikit noon si Tito sa ginagawa ko sa kanya. Wala nang naging reaksyon noon si Tito Rico. Maya-maya pa ay pinatay niya ang ilaw sa loob ng sasakyan na ikinagulat at mas lalong ikinainit ng katawan at nararamdaman ko. Doon ay malaya kong nagawa ang gusto kong gawin kay Tito. Hindi ko lubos akalain na may mangyayari sa amin ni Tito Rico. Gayunpaman, sa nangyari sa amin ni Tito Rico ay never kaming nag-kiss. Ang alam ko kasi sa mga may asawa na pumapatol ay hindi nakikipaghalikan. Sa nangyari sa amin ni Tito Rico ay inaamin ko na ako ay nag-guilty at natuwa din sapagkat yon ang unang karanasan ko. Dagdag pa riyan, ang nangyayari lamang sa mag-asawa ay nangyari rin sa amin ng isang lalaking pamilyado na hinahangaan ko, at yan ay si Tito Rico. Matapos ang kaganapan sa amin ni Tito Rico ay tila naging awkward ang lahat. Tito, ako na lang po ang magbibitbit nitong tent. Ang offer ko kay Tito. Sige, ang tipid na sagot naman ni Tito Rico. Pagkatapos noon ay lumabas na kami ng sasakyan na parehong pawisan at bumalik na rin sa room na inalkila namin. Ba't ang tagal nyo, Daddy? Akala kong napano na kayo eh. Ang pag-aalala lang sabi ni Tita Lalaine. Ay, may pinuntahan kasi kami, Mami. Marami palang tindahan doon sa may unahan ng parking lot. Ayun, nagtingin-tingin kami at nalibang. Ang palusot ni Tito Rico. Tumingin sa akin si Tito Rico nang nakakaloko pagkasabi nun. Akala ko ay galit siya sa akin, ngunit hindi naman pala. Asan po pala si Nico, Tita? Ang tanong ko kay Tita Lalaine. Ayun, nauna na mag-swimming. Ang tagal niyo raw kasi kaya nauna na siya.
sabi naman ni Tita Lalene. Habang busy sa pag-iihaw ng isda si Tita Lalene, ay tumungo na si Tito Rico sa kwarto at sumunod naman ako. Nang makapasok kami sa kwarto ay pasikreto kong hinawakan ng pribadong parte na nasa harapan ni Tito Rico. Uy, ikaw baka mahuli tayo dito na Tita Lalene mo. Di ka pa ba nagsasawa? Ang pabirong sabi ni Tito Rico sa akin. Tumawa lang ako nun kay Tito Rico. Magsimula nang may mangyari sa amin, ay mas tumindi pa ang closeness namin sa isa't isa.